Hi, Ma'am Kimberly. Ito po yung mga understanding ko about history. My understanding about history is the past event and past information that we can't forgotten. Ang history is nakapaloob doon lahat ng mga pangyayari sa lahat ng buhay natin o maging sa ating bansa na hindi natin makakalimutan na ginagawaan ito ng mga historian ng isang history o makabuluhang impormasyon para maipabalita sa mga ibang mamamayan. It is very important to us. In history, it turned back to the past important event like heroes that they do everything for our country. Katulad na lamang si Gat Jose Rizal na itinaya niya ang kanyang buhay para lang maging malaya ang Pilipinas, na isa yon sa mga history na hindi natin dapat kinakalimutan at ipinagbubunyi pa natin ito. Tapos, and sa ginawa ni Jose Rizal na iyon ay it helps a lot in our country na naging malaya ang Pilipinas dahil sa kanya. And also, my understanding is there is no limited to make a history, but in making history, there is a valid information. Ibig sabihin nito, walang limitado para sa mga historian na gumawa ng iba't ibang history o pangyayari. Basta't nakapaloob lamang dito ang mga impormasyon na tama at makabuluhan at hindi mali. Tapos, and there is also kind of history that is not written but it is formed also in songs and etc. At sinasabi dito din na ang history ay hindi lamang isinusulat sa mga libro or anuman. Ginagamit din ang mga kanta or mga movie para iparating ang history o iparating ang isang impormasyon na makabuluhan, tulad na lamang ng paggawa ng isang kwento o isang panood na mapapanood ng mga tao doon kung ano ang pangyayari, tulad na lamang ang buhay ni Gat Jose Rizal na meron ding ginawang movie na doon isinalaysay lahat ng mga makabuluhang history na kanyang ginawa para sa ating bansa. And history and even scientists, they can know that past of one person by analyzing genetic of human. Maging ang mga scientists or doctors ay malalaman na rin nila ang mga history ng iba't ibang tao sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga kagamitang teknolohiya, tulad na lamang ng mga paglaman kung tulad na lamang ng DNA result, ganun po. And history, it may have many questions like who wrote a kind of one historical events, why it is important, why it is happened, and when it is happened, and many more. So, marami din katanungan ang history tungkol sa mga historian na gumawa nito, na bakit ito ginawa ng makabuluhan o historian na pagkukwento o pagbibigay ng impormasyon, saan ito nangyari at bakit ito nangyari. And positivism is a observable evidence that can prove that one history is very true and correct. Ang kahulugan naman nito ay isinasaad dito ang kahulugan
at tama na pagsasaad ng impormasyon ng isang event o pangyayari at tinatawag itong positivism. Postcolonialism is about knowing and understanding their identities and societies. Ang postcolonialism naman ay ang pag-intindi ng mga kanilang identities tulad na lang ng identities nila. Ano ang kanilang mga katangian, ano ang kanilang ikinabubuhay, at ang society nila, ang mga religions sila, mga pinapaniwalaan nila, kung ano yung mga rules nila sa kanilang societies. And it has two things in writing. First is to share or tell the event or information, and second, to criticize. First is isasaad muna nila kung ano yung mga makabuluhang pangyayari, at pangalawa ay ibibigay nila yung mga impormasyon na nakasaad doon sa mga pangyayaring iyon. History is all about the past events that is important, and historians is a person who create or who write historical events to be known by other people. And the work of the historian is to share the facts about what they are create, and also they follow always the rules of an historian. Historical sources have two classification, which primary and secondary. Ang trabaho naman ng historian ay sila yung mga nagsasaad ng mga historical events o mga makabuluhang pangyayari na mahirap din para sa kanila, na kailangan nilang sundin ang mga rules or regulation o tuntunin ng isang historian. Kailangan nilang isaad ang mga tama na impormasyon para mapaniwalaan sila rin ng maraming tao. Historical sources have two classification, which primary and secondary classification. Una, ang primary. It is produced at the same time, and secondary, the historian uses the primary source to make his or her material. Ang primary ay ginagawa ito ng kaparehas lamang na oras. At ang secondary naman ay ginagamit ang primary source para makakreate ng isang para maging material niya ito at makakreate ng isang historian. First is external and internal. First is internal criticism. This can include the truth about what kind of information that created by historian, and the external is to verifying and examining the information. And in Philippine historiography, it includes here the events about pre-colonial period, about past up to present, and that's all. Thank you.